Okay po, ang topic natin, 10 diabetes warning signs na barado ang ugat. Okay, isang komplikasyon kasi ng diabetes, pwede magbara yung ugat sa paa. Ang tawag dito, peripheral artery disease. Maraming cause ba't nagbabara yung mga ugat, pero yung circulation kasi importante yan, circulation. Pwedeng hihina circulation, tumatanda, pwede mataas ang cholesterol, pero yung diabetes, isa siya talagang komplikasyon niya, yung circulation natin. Pag sinabi nating circulation, artery po. Hindi siya varicose veins, yung artery, yung daloy ng dugo, yung nagbibigay ng oxygen at dugo sa katawan. Tingnan natin na. So, importante yung blood sugar level. Pag normal ang blood sugar, katulad nito, 70 to 100, normal, hindi dapat magkaroon ng komplikasyon sa diabetes. Dapat maganda yung daloy ng dugo sa katawan. Basically, dugo sa paa, pati sa kamay. Yan talaga yung peripheral artery disease. Pero kung ang blood sugar mo medyo tumataas, 101, 125, pre-diabetes or mild diabetes, so pag matagal, pwede rin magbara konti yung ugat. Pero kung mataas talaga, lampas 125, diabetic na yan. O lampas 200 pa, mas diabetes pa, yung iba lampas 300. Pwede na nitong 10 senyales na binabantayan natin. Number 1, matagal maghilom ang sugat. Okay, ang diabetes, dapat chinecheck mo lagi ang paa mo gabi-gabi. Kasi nga, namamanhid yung paa, mahina pakiramdam, tapos, pag nasugat, matagal maghilom. So, pag ibang tao, 1 day, 2 days, okay na. Pero kung matagal ang hilom, let's say 1 week, 2 weeks, ibig sabihin, kulang yung dugo, yung blood flow, kaya hindi siya naghihilom. Delikado po yan. Kasi yung infection, pwedeng tumaas at meron na puputulan ng paa. Kaya pag nakakita kami sa barangay na naka-wheelchair, naputol ang paa, tatanungin natin, diabetic. Number 2, ito pa yung sign. Pag yung artery sa paa, kulang na yung daloy. Sabihin, mahina na yung abot ng dugo. Diba, mula sa puso, may dugo sa utak, sa katawan, sa kidneys, hanggang paa. Magbabago ang kulay ng paa. Kaya pag diabetic, lagi ko chinecheck yung paa. Tingnan nyo to, maputi siya, pero yung paa niya nagba-brown. No? Parang brown, parang red, ayan no. Stippling tawag namin dyan. Minsan nag-uumpisa dito lang muna sa talampakan, dito lang sa may paa, tapos tumataas yan hanggang binti. Ibig sabihin, nagkukulang ng oxygen. Kumbaga sa puno, di ba, pag ang puno, kulang ng tubig. Di ba? Yung puno, ano nangyayari? Yung mga dahon sa dulo, di ba? Lumiliit yung dahon, namamatay yung dahon, nagiging dilaw yung dahon. So, ganun din nangyari. Pag nagbabara yung mga ugat, yung dulo ng paa nangingitim. So, change in skin color, yan. Sign din yan ng peripheral artery disease. Ito pa. Kumbaga sa puno, yung dahon na lalagas, mapapansin mo, yung buhok sa paa nawawala. Actually, pag tumatanda tayo, talaga naman nababawasan yung buhok sa paa. Normal naman yon. Lalaki kasi bumababa ang testosterone, nalalagas dito, pati sa paa nababawasan. Pero yung katulad nito, yung isang paa niya, normal, lo. Dito, barado yung itong kanang paa niya. So, ito lang yung nalagas yung buhok. Mas makinis, pwede rin yan. May bara din sa ugat. Ito talaga senyales na barado yung ugat. May pulso yan May pulso yung paa natin, may pulso tayo. Dito may pulso sa kamay. Pero more magbabara yung paa kumpara sa kamay. So may pulso dito sa likod, popliteal artery. May pulso tayo dito, dorsalis pedis dito. Dito sa may paa. Kung ito yung paa, dito namin kinakapa. Pag yung pulso mahina, dapat malakas rin yung pulso kanan at kaliwang paa. Pag humina itong pulso, yan, bilang cardiologist, lagi chinecheck namin, pag humina yung pulso, ibig sabihin, barado yung artery. So, pag barado yung artery, ibig sabihin, delikado. Humihina na yung paa. Humihina na yung baka mabilis na magsugat, di ba?
So, binabantay, mangingitim na, magkakasugat na. So, kailangan na ng gamot dyan. Control yung diabetes, baka binibigyan ng aspirin, para more exercise, para dumaloy yung dugo pa rin sa paa. Ayan, weak or absent pulse. Number 5 out of 10, ito, mas nanlalamig ang kamay at paa. Pero ito kasi nanlalamig, non-specific eh. Maraming tao nanlalamig lang talaga. Ito, pwede to kung diabetic ka, tapos mahina ang pulso, manlalamig siya talaga. Pero kaya lang, may mga tao, like to si Doc Lisa, lagi malamig ang kamay at paa. Pwede mo sabihin na baka lahi lang, di ba? Pero isang symptom din yan kung diabetic at mahina ang pulso. Leg pain, masakit ang paa, lagi nagka-cramps, pwede ring sign yan. Pero itong leg pain, pwede rin kasi potassium, mababa. Pwedeng dehydrated, kulang sa tubig. Pwedeng nag-jogging ng malayo. Pwede ding diabetic. So, dapat sama sa ito, medyo manas pa siya. Numbness and tingling, pwede rin to, pero more nerve to eh. Merong nerve problem eh. Peripheral neuropathy. So, pag nerve problem, yung kanina artery, pag nerve problem, pwede rin. Diabetic nerve problem, namamanhid, walang pakiramdam, kaya mabilis masugat. So, pag diabetes, hindi lang artery nagbabara yung ugat, pati yung nerve nasisira. Pero pag tumatanda, ganito din eh. Pag tumatanda, yung may namamanhid ang paa. Although yung iba, pag nakaupo ng matagal, namamanhid din yung paa. Iba naman yun, na napipigilan yung blood flow din. So ito, hindi sure to na sign. Number 8, foot problem. Tulad na sinabi ko sa inyo, iba't ibang foot problem, barado ugat sa paa, mahina ang blood flow, mahina yung artery, sinasabi ko na nga, mahina yung nerves, ingrowth, ito madalas magsugat-sugat, nag-ulcer. Ito yung ulcer, may sugat to. Ito yung delikado eh. May butas yung paa, may sugat na hindi naghihilom. Diabetic foot. Ito, foot ulcer. Number 9. Ayan, kulang circulation, iba na nga yung kulay, kulang ang blood supply, kaya kulay violet na yung, nag-iba yung kulay ng paa, hindi na mapula, tapos nagsusugat. Delikado yan. Dapat control ang blood sugar. Kaya hindi biro-biro ang diabetes eh. Sabi ko nga, mas takot ako sa diabetes kaysa sa cholesterol. At syempre, hindi lang paa, pati impotence. So, hindi na kaya makipagtalik. Maraming cause ng impotence. Pwedeng tumatanda, pwedeng overweight, diba? Pero pwede ring diabetes. Yung mga may diabetes, may erectile dysfunction din. Barado din yung ugat dun sa ari nung lalaki. Okay, so yan yung mga signs na barado ang ugat. Tuturo ko na rin sa'yo, meron din mga iba namang diabetes signs na sa gabi lang nakikita. Okay? Medyo kakaiba tong topic ko di ba? Barado ugat sa diabetes. Ito naman, may mga senyales sa diabetes na sa gabi lang lumalabas. Na pag-ihi ng ihi sa gabi, okay? Pwedeng may prostate problem, pero pwede ring diabetes lagi na uhaw, inom na tubig, ihi ng ihi, pwede ring sign ng diabetes. Ipa-check nyo lang, hindi naman to 100%. Pinapawisan sa gabi, parang gutom na gutom. Baka yung blood sugar nyo nagloloko, baka mataas. Tapos biglang bababa, up and down yung blood sugar nyo. Pwede yan night sweats. Restless legs, meron din ganon. Neuropathy, laging galaw ng galaw yung paa. Parang nangangati, parang may langgam na naglalakad sa paa. So, pwede rin siyang diabetes sign. Sa diabetes, meron din sa kanila, kasi yung kadalasan pag diabetic, overweight. Overweight. So, malaki yung leeg. So, pag diabetic, malaki yung leeg. Pag natutulog sila, ito, nagsasara. Yung dila, parang bumababa, natatakpan yung lalamunan, hindi makapasok yung oxygen. Hilik siya ng hilik. Matinding hilik, parang nagkukulan ng oxygen. Sleep apnea. Meron din biglang bumabagsak ang blood sugar sa madaling araw. Bakit? Baka meron kang maintenance na gamot sa diabetes. Baka hindi maganda pagka-adjust. Okay? Baka hindi maganda pagka-adjust. Baka yung gamot mo medyo mataas o mali yung dose. Kailangan i-adjust. So, baka normal sa umaga, tapos sa gabi biglang babagsak. Ayan, 2 a.m. dilat siya.
nighttime hypoglycemia, parang nanginginig sa gabi. Dapat i-check din yung blood sugar pag ganyan nararamdaman. Nauuhaw. Actually, first sign niya ng diabetes, laging uhaw. Mga matatanda, usually kulang ang laway, nauuhaw din. Pero kung yung laging uhaw, magtataka ka, pa-check na natin blood sugar natin. Kasi minsan siya yung first sign. Nagka-cramp sa gabi, pwedeng kulang sa tubig, kulang sa saging, kulang sa potassium, pero pwede ring diabetes sign. Diba tinuro ko sa inyo, leg problem. Yan. Blurred vision. Ito, lumalabo yung mata. So, minsan malabo, minsan malinaw, komplikasyon to ng diabetes. Ayan, o. Diabetic retinopathy. Meron nabubulag sa diabetes. Diabetic foot. Pinakita ko rin sa inyo. Komplikasyon din to. Ito yung pinakaayaw natin. Kidney failure. Diabetic nephropathy. So, kidney failure, kidney disease, magdadialysis dahil nga sa diabetes. Diabetes ang number 1 cause ng kidney failure. Ito yung mga glomerulus. Ito, million ito sa kidneys natin So, nasisira yan Pag may diabetes, nasisira to, yung protina lumalabas sa ihi. Kaya yung ihi ng diabetic mabula masyado para siyang iced tea. Pag chinek mo ang urine, may protina may protina lumalabas sa sira. Ito mga yellow protina. Ito normal kidneys, ito sira ang kidneys. Diabetic nephropathy. Pati gums, ipin, nasisira din sa diabetes. Anong gagawin natin? Ito, syempre, alagaan yung paa. Tinuro ko sa inyo, tuyong-tuyo ang paa, check lagi. Maganda, may sapatos lagi, may tsinelas, may rubber shoes. Huwag magpapaa pag diabetic. Delikado. Malinis dapat ang socks. Pagkain, alam nyo naman, yung mga matatamis, matataba, maraming kanin, iwas pag diabetes. Exercise, nakakababa ng blood sugar, bawas stress, at oras na magkakasakit, bantayan ng blood sugar. Nagloloko yung blood sugar basta may sakit yung tao. May connection ng stress. Sobrang stress, kulang sa tulog, tataas din ang blood sugar. Iba't ibang gamutan, I think for another topic to, punta tayo sa endocrinologist. Siya magbibigay muna ng gamot sa diabetes. Usually, bibigyan kayo metformin, gliclazide, glipizide, ibang tableta, okay po yon. Kung ano sinabi ng endocrinologist, diabetes specialist nyo, tuloy lang po. At kung malala, merong insulin. Ang point is, dapat mo control maaga ang diabetes. Maagang makontrol, mas maganda. And lastly, mental health. Pag diabetic, usually, matigas ang ulo, maraming iniisip, nasisira din. More anxious, more depressed sila. So, pag less stress, mas maganda. Okay, so pa-check mo ang blood sugar, ingatan palagi, ingatan ang paa, ingatan ang kidneys, ingatan ang mata, para humaba ang buhay kahit may diabetes. Ingat po.